Nakikita nyo guys, napakalapad ng ating inaryahan na yan. Puting-puti sa loob guys. Ayan, binubulabog ng ating skip saka ng ating fast track. Ayan. Magawa ng paraan. Pukpok dito, pukpok doon. Sinirday dito, sinirday doon. Hagis-hagis. Ayan guys ang ginagawa. So kita nyo naman puting-puti. So sino ba naman talagang ang hindi matutuwa pagka ganyan na nakikita mong isla sa loob na iyon lambat guys. Ayan guys. Piniprepare natin yung underwater camera natin kasi sabi ng diver, malinaw daw naman ang tubig, makikita-kita yung isda. So, alalayan ko yung host mo. Siya pa siya, kita na sila. Sandali, hindi pa naka-on. Ayun. Tingnan natin, malalaking gulyasa, no? 3.5. O, 3.5 na, skipjack. 3 kilo. Philippine, tuna. O, 20 up na yellowfin tuna. Itong ating fisheries observer. Magsusukat siya ng isda. Ayan. Yan guys, may corresponding weight na yan. Pagka nakuha yung haba ng isda, alam na ng fisheries observer kung gaano kabigat ang ating isda. 65. Pwesto na kami guys sa isang grupo ng isda dito. Ayan. Dito nating maestro. Nandun na yung mga tao sa main skip natin guys. Pwesto na tayo. Dito natin yung isda. Pakita na. Pwesto daw. Pwesto. Arya na. Ayan, aryado na guys. Ayan. Pakita natin yung isda na ating inaaryahan. Ayan guys, alot-alot na yan. May pumipitik-pitik, may pumuputi-puti. Sana behave ka lang, huwag ka magpahabol. Ayan guys. Huwag kang lulubog. Alon-alon na yan guys. Yan yung isda natin yung inaaryahan ngayon. So tingnan natin yung ating skip na yon. Yun. Yan na. Ang ating main winch. Naglaladlad ng kanyang kable. Kasabay ng ating lambat. Ayan. Alon-alon sa gitna guys. If nyo may pumuputi-puti pa. Ito siya. Ayan. Yung pahaba. Kung titingnan nyo guys, parang maliliit siya pero malalaki yan. May halong yellowfin, tuna, gulyasan. Sa side na ito guys, kita nyo, alon-alon siya. So sana nandyan lang yung ibang isda. Diyan sa alon-alon na yan. Yung sa kabila naman, namumuti siya. So, ayan. Hinahabol natin yan ngayon. Ito yung ating barko. Yan. Yung ating fast craft nandun. Yan yung nagbubulabog. Sana yung mga alon-alon na yun isda rin guys. Pero ito yung pinakaulo. Ito yung hinahabol namin. Ito yung tinutugis natin ngayon. Sana masakop ito para makasama lahat ng isda guys. Umiikot tayo ngayon. Ayan. Maganda yung alon-alon niya. Sana marami. Ayan. Abot na abot yan. Dito tayo ngayon sa lambat. O ganyan guys, nilalaglag yan. Kailangan maunahan natin yung ulo ng grupo ng isda para
masakop yan. Kasi pagka nakalusot yung ulo, tiyak yan. Walang matitira kahit isa. So ngayon, maganda naman ang pinakikita kasi nasasakop natin, inabutan natin yung isda. Medyo nasa gitna siya ngayon guys. Ito. Yan. Pisik-pisik na yan. Alon-alon. Halos nasa gitna na natin. Tapos yung ating fast crab nandyan, nagbubulabog. Yan. 6 to 8 minutes guys ang ating isang ikot ng ating lambat. Yan, isinigaw na nga po kalahati na lambat natin. So nasa 500 meters na yon. Nasa 500 meters na yung naidadlad ng ating barko na lambat. So more or less nga nasa 1 kilometro ang haba nitong ating lambat. Kaya yan. Sana wag magpasaway, although nandiyan naman sa gitna yung alon-alon, wag sana makasisid para hindi makatakas. Tumatakbo tayo ng mga 12.5 to 13 knots ang ating barko pag umaarya. 40 na. 40 na lang, ibig sabihin 400 meters kaya pa. Ako, nandun sa may skip. Nasa skip. Nandyan yung pumipitik eh, yun oh. Yan, nandyan ang isla. Balik kayo, balik! Huwag kayong susugod. Balik! Yan, pumasok kayo, pasok! Pasok! Ganyan na kasaya guys, kailangan na i-cheer mo para pagbigay ng kaunting high spirit pa, pang high spirit. Pasok kayo, pasok! O konti na lambat guys. O 20 na lang. Center dive! Medyo may alon-alon doon sa side na yon. Sana pumasok. Ganyan kasi pagka nakarinig ng ingay, talagang tatalilis ka agad, hahanap sila ng matakbuhan nila. O this time 6 minutes na tayo umiikot. O may 10 pa. Ayan. Yan na yung pinakahuling portion ng lambat natin guys. Yan na yung tustusan natin. Wala nang wala nang lambat, puro kable na lang to guys. So naglalaglag na sila ng sinner dye. Ayan yung kulay green na yan. Para hindi lumapit ang isda dito. Ayan yung pantakot sa isda guys, yung kulay green. So minsan hindi rin natatakot, tuloy-tuloy din talaga. Pagbuelo kasi ng isda, talagang pag nakakita sila ng butas, tatakas yung mga yan. Ayan guys. Ayan. Yan, tinatadtad talaga siya ng sinner dye para hindi lapitan ng isda. Pero pagka ang isda nasa ilalim, talaga sisisid yan. So kung mababaw, medyo makikita pa nila yung kulay green na yan. So maiilang silang lumapit dyan para kaya nilalagyan natin ng ganyan sinner dye. Yan, oh, tuloy-tuloy yung pagbahagi sa sinner dye para maprotektahan ng area na to. Kasi dito sa area na to guys, sabi ko ulit, wala nang lambat dito. Puro kable na lamang. Ayan oh. Yung kable na lang na. Ayan. Puro kable na lang yan. So, kaya talagang ito yung portion kung saan pwede pa makatakas ang isda dahil wala nang lambat dito sa ilalim. Kaya nilalagyan natin ng sinner dye. Yan. So, panagpo na tayo. O tama-tama 8 minutes panagpo na tayo. Agis na yan. Yon.
Tapos yan naman, pagka nahagis na yan, hihilahin naman dito, ayan o, hinihila yan. So, bibirahin na yan ng cable number 1 drum na yan. Binibira na yan. Siya yung magpapalalim ng ating lambat guys. Yung kable na yan. Habang binibira yan, ang ating lambat ay lalalim. Nakakonect yan sa snap ring guys at saka sa mga kadena. Yan. So nakompleto natin yung aryada natin na naipakita ko sa inyo. Mula sa pagbitaw hanggang dyan sa pagpanagpo ng ating mainscape guys. So antabayan na natin kung meron tayong makikitang isda dito. Kasi kanina nasa sentro naman. Wala pa ako nakikita ngayon sa loob at saka sa labas. So sana nasa loob lang guys. Yan. Hahagis din sila ng senior die para hindi lumapit nga ang isda dyan. Yan yung kable. Tatlo yung kable na binibira guys. Isa sa harap at dalawa sa pupa or dun sa back portion ng ating barko. Proa is front. Pupa is yung sa bandang puwitan or sa likod guys. So yan, sana meron lang. Wala pa naman nagpapakita sa labas. So sana nasa loob lang. Ayan. Birada na sila ng kable guys ngayon. Unti-unti nang pinapalalim yung ating lambat guys sa pagbira ng main winch na yan. Yan. Tatlong kable yan binibira na yan ng hydraulic winch natin, main winch na tinatawag. So, stay tuned mga kasimangin sa mamaya makikita natin kung may huli tayo o wala. Ayan. Wala pa naman nagpakita sa labas, sana nasa loob lang. Ito pa rin po ang inyong kasimangin isda, original simangin isda guys. Kasi marami nang gagaya sa content natin, pero tayo po yung pinaka-original na simangin isda. Ang inyong helicopter pilot, simangin isda lamang guys. Nakikita nyo guys, napakalapad ng ating inaryahan na yan. Puting-puti sa loob guys. Ayan, binubulabog ng ating skip saka ng ating fast track. Ayan. Yan po ay isda guys. Dito kami sa Pacific Ocean. Ito pa rin po ang inyong kasimang isda. At nagbalik na po sa laot. Salamat po sa 58,000 na subscriber guys. Ayan. Tuloy-tuloy ang lutang ng isda kasi marami silang kinakain. Nasa loob na po ng lambat natin yan guys. At yan, hindi na magkamayaw ang ating fishing master sa pagbibigay ng instruction. Ang ganda ng alon-alon ng isda. Ayan, sana may volume talaga. Yan guys. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbirada ng ating tuloy-tuloy pagbirada ng ating kable, ng ating main winch para lumalim yan guys. Yan ang bumibira ng ating lambat, ng ating kable para lumalim ang ating lambat guys. Ayan. Tinatanong na ng ating fishing master kung ilan ang pasyon natin. Pasyon natin ba? Ito. Budiga. Ayan. Ang ganda ng alon-alon guys sa loob. Sana Lord, madami to. Ayan. Lawak niya. Kanina nagkapukpukan dahil sumusugod talaga yung isda. Pagka ganito guys, pagka may volume at saka yung isda ay lumalapit sa ating barko, kung nandito yung maraming pagkain sa side natin, diyan sila susugod. Kaya naman kami ay gumagawa ng paraan na pukpuk dito, pukpuk doon, sinirday dito, sinirday doon, hagis. Ayan guys ang ginagawa. So kita nyo naman puting-puti. So sino ba naman talagang ang hindi matutuwa pagka ganyan na nakikita mong isda sa loob na iyon lambat guys. Napaka-exciting guys pagka ganito sa fishing dahil nakikita mo na yung grasya ay nandito lang sa iyo sa malapit. Naariyahan mo na, nasa loob na, pababayaan mo pa ba? So ayan guys,
Kita nyo malalaking tilamsik na yon. May mga tuna yan guys, tuna, yellowfin tsaka gulyasan guys. So dito pa rin po kami guys sa Papua New Guinea. Dito kami nangingisda. Sa mga nagtatanong lang po kung saan kami naroroon, nasa Papua New Guinea kami guys. Wala po kami sa Pilipinas. At ito po ay international commercial fishing dahil ang ganito pong pangingisda sa Pilipinas ay ipinagbabawal. Wala pong ganitong fishing company na pwedeng umarya ng ganitong kalaking barko guys. Pinapaalala ko sa inyo na hindi yan pinapayagan sa Pilipinas ang ganitong klase ng barko dahil kukonti nga po ang ating isda dyan sa Pilipinas. At the same time guys, ito ay pang malaliman, deep sea fishing po kami, deep sea fishing mga kasimahang isda. Hindi po kami pwede sa mga bahura o malapit sa isla. Kami po ay merong certain distance from the island or bahura or reef na tinatawag bago kami maka-area. Yan po ay regulated ng bansang ito, kaya kami ay patuloy na nakapangisda dito para sinasabing sa sustainable fishing guys. Kasi sa high seas kami, high seas, malalim talaga, pang malaliman kami guys Hindi kami po pwede sa mababaw. Dahil sa high seas guys, ang aming mga lambat ay umaabot ng almost 1 kilometer. O ang lalim nito ay nasa 200 patom, siguro nasa 300 meters ang lalim nito guys. So ayan guys, napakita ko sa inyo ang isda sa loob ng ating lambat. Hindi ko na kinuhanan yung aryada kanina kasi mostly alam nyo naman kung paano namin inaaryahan ito guys. Ayan, lumipad ako kanina. May nakita kaming grupo kaso maliliit lamang. Maliliit pa yung isda, hindi pa pwedeng aryahan. Kaya ito, after 4 hours na travel namin o 3 to 4 hours namin travel, nakita itong grupo na ito dahil sa dami ng ibon. Sabi ko nga dito sa Pacific Ocean guys, ang isang nakakatulong sa amin yung makita namin, ma-detect namin kung saan may ibon. Kasi kung saan may ibon, may dilis na pagkain. Kung nasaan ang dilis, nandoon ang mga isda nating hinuhuli, lalo na ang mga skipjack, yellowfin at saka tuna guys. So ayan, alas 2:30 na ng hapon. Ayan guys, nandito ako ngayon kay Hornets guys. Kaya kasama ko siya, lumipad kami kanina. Yan, nandito ang ating si Hornets, ang ating helicopter guys. Lumipad kami kanina, nakakita kami kaso isang grupo lang, maliit na grupo, may halong maliliit. So hindi kami umarya sa maliliit na isda. Ayan, ang hinuhuli namin yung malalaki talaga, tuna, yellowfin. Ayan, inubo na ako guys. So talaga naman, ayan, thank you Lord kasi naka-area kami dito ngayon. Nakita nyo naman kanina lang yung ating inaryahan, malapat-lapat. Sana marami lang, sana marami para nang sa ganun makabawi kami guys. Ilang araw na rin kasi na mahina ang huli namin, pati ang buong company. Kaya inuubo ako sa kasisigaw ko. So ayan, para makita nyo guys ang actual. Ayan, lumubog lang yung isda sa gitna, lumubog lang yung isda sa loob ng lambat. So antabayanan natin mamaya guys kung ganong kadami yung nahuli natin. Ayan, doon lang po kasi mga isda, nagbalik na po. Thank you po sa 58,000 subscriber sa Facebook page. At ganun din po sa ating YouTube channel, nasa 495,000 followers po tayo sa Facebook page. Thank you po. Ayan, ayan guys, dinadagdagan ni Boy Butas, ni Boy Hilo ng lashing ang ating chopper. Kasi kung makikita nyo, nakatagilid siya mga 10 to 15 degrees pagka nagbibirada ang kable natin, kaya delikado. Kaya yan, dinadagdagan niya dahil tagilid na tagilid siya tumatagilid kami, kaya para protection guys, para maiwasan na baka madulas. Although madami naman na siyang tali dyan, o harness dyan. Naka-area kami ngayon nga, kaya medyo hindi pa pantay yung barko, kaya dinadagdagan ni Boy Butas ng lashing para safety guys. Ayan, kita nyo, papaganon yung slant ng ating chopper. Ayan guys,
Ha? Ayan, magsisimula na sila ng power block. As usual, lagi ko naman pinakikita guys yung pag-start ng power block nila. Ayan, ingay guys ng hydraulic yun guys. So, kaya yan, medyo maganda-ganda kasi nasa loob lang isda guys, kaya kailangan matapos natin ito mas maaga-aga kasi may nakikita pa ako sa banda roon doon sa side na yun. May nakita pa ako isang grupo guys, dinudumog ng isda, lumabas na rin ng isda, kaya dinudumog ng ibon ng isda. Kaya naman guys, kailangan matapos to na mas maaga para abutan namin yung lutang ng isa. So stay tuned mga kasimangis. Pinakita ko lang ulit kung paano sila mag-start na mag-power block kasi para lang po sa mga bago natin mga followers at subscribers ay makita po nila. So ngayon, ito po naman very common na ginagawa ko lagi na pinakikita ko ito, kaya pahapyaw lamang guys at yan naman ay bibirahin niya hanggang sa maiakyat lahat ng lambat, yung pataw na yan, yung kulay dilaw na yan. Yung pataw guys, yung yung floater guys ha. So ganun lang guys, basic lang din na ganito ang ginagawa palagi, kaya makikita niyo sa mga vlogs ko lagi may ganito. Pero hindi ko na masyado pinapakahabaan yung pagpa-power block kasi napakatagal niyan. Halos 3 hours yan na pina-power block. Tapos kung madami ang isda, abutin ng 4 to 5 hours yan guys. Kaya pinakita ko lang ulit sa inyo guys. Yan guys, yung pumuputi-puti na yan, sa labas ng lambat namin yan. Ibang grupo yan. Ang nasa loob ng lambat namin, eto ngayon. So ibig sabihin may next round pa tayo dito guys. Ayan. May naghihintay pang isang grupo, malapad din, mahaba. Thank you Lord. Blessing. Mahaba pa rin yun nandun sa labas eh. Malaking grupo pa rin yun. Kala namin nakalabas na pero nagpakita naman dito nasa loob, kaya thank you talaga Lord. Tingnan nyo guys, kahit na fishing master natin nandito rin sa may lambat. Ganyan kasi pag yan guys, yung mga punit-punit na lambat, inuunan niya ng gawin yan. Talaga napakasipag talaga naman. Napaka hands-on itong ating fishing master na kasama ngayon. Yung mga punit-punit yan guys na medyo mahuna-huna na, ayan. Tututusin niya yan guys. At nang sa ganon mamaya nakaprepara yung ating lambat. Alagaan natin yung hanap buhay natin para alagaan din tayo sa Ayan. panghuli ng isa. Ayan guys, ganyan kasi pag yan napaka hands-on niya sa mga tao niya. Dito tayo nabubuhay, kaya kailangan natin alagaan siya. Ayan, dito kami nabubuhay guys, kaya talagang dapat nating mga alagaan itong mga gamit natin. Nakakita nila kung anong trabaho sa isda. Ayan. Actually gusto ko rin guys magganyan kaso hindi ako matuto eh. So dito guys, all around ka talaga, dapat marami kang alam na trabaho bago ka ma-promote. Ayan guys, kita nyo ito, pakikita ko ulit sa inyo, isang grupo pa rin nasa labas ng ating lambat. Ayan, nasa labas ng lambat natin yan guys ha. Most probably pag natapos tayo dito mamaya, yan ang kasunod natin. Yan ang pinakita ko sa inyo kanina, nasa labas lang nating lambat. Isda pa rin yan, namumuti na yan, yung kumikintab na yan. So habang nagpa-power block sila guys dito, ay yung mga punit-punit nga, sabi ko sa inyo, ay tinatahi na ng ating fishing master para nasa ganon mamaya aarya na lang tayo. Kasi hindi na rin kasi matagal na rin kasi itong lambat namin at medyo may kahunaan na rin talagang delikado pagka malakas yung agos. Delikado na rin ito guys na baka masira dahil sa lakas nga ng agos sa ilalim ng dagat. Yun ang nagiging problema ng usually ng
lambat pagka may agos. Hindi kami basta-basta makaarya pag pangit ang agos sa ilalim o malakas guys. Kita nyo ayan, malapitan tayo ngayon sa ating mga simanging isda. Nandito sila, o yan, may kumakaway sa likod. Yan, local crew natin from PNG guys. So hindi kami all Filipino crew dito, kami ay may halong taga Papua New Guinea guys. So yan. So habang busy guys yung iba doon sa lambat, eto naman sila sa side na ito. Nagtataas sila ng anong tawag dito? Anong tawag? Ha? Ayan, fishbag area guys. Ayan. So nandito ang ating second navigator. Actually guys, yung nagtatanong kung anong trabaho ng second navigator, eto, tumutulong din siya dito sa pag-asikaso dito sa lambat. Nandyan ang electrician, yan, electrician natin, yan. Tapos ang chief engineer nandito rin. Yung winchman nandito. At yung dalawa, yan. Yan Bembanger boys na yan. Ayan ay chief mate at saka kapitan. Bukod pa po dito ang kapitan, bukod ang fishing master guys ha. Ayan. Medyo pinokos ko, medyo ano. Kita nyo yung snap ring guys. Ayan. Kita nyo nakakonekta yan sa kadena. Yan yung binibira nitong main winch, nakakonect yan, kable na yan oh. Kable, papunta dito. Ayan, kable na yan. Papunta dito guys. Pag binira nito, pag bumira ito, lalalim yung ating lambat guys, lalalim. Ayan. So, hindi ko kasi napapakita karaniwan eh. So, ito na yung snap ring natin. Yan yung pabigat ng ating lambat guys, yan ang pabigat. Nasa 7 kilos pataas ang isang piraso niyan. Nasa 127 to 132 na pirasong ganyan guys, napakamahal din yan. Yan yung nakonekta sa kadena, tapos yung kadena nakakonekta sa ating lambat, binibira nga niyang kable na yan guys. Yan, 3 drum na yan, malalaki, ayan. Yan ang main winch na tinatawag. So lahat po dito may ginagampanan ng trabaho, may mga duty doon sa makina, may duty sa hydraulic, may duty sa electricals, may duty sa reaper. So ayan guys. Nasa loob lang isda guys, tinuturo niya. Ayan naman yung main skip na pass craft natin, yung humihila na yan, pass craft. Yung isa naman skip lawagan yan guys. Siya yung nag-iilaw pagka may silong tayo. Ayun, yung nasa dulo na yun, nasa hulihan. So yan, medyo ngayon lang ako nakababa dito habang nagpa-power block sila. Hindi pa gaanong ka-delikado kasi wala pa naman bumabagsak na isda. Kaya nakalapit-lapit tayo dito. Ayan. Kita nyo yung kadena na yan oh. Yun ang snap ring. Nasa taas na yun, hinihila. So ganyan yan guys. Ayan, paano? Ayan, nagtututos. Tutos ang tawag dyan, master. Tutos. Tutos. Pagka medyo hindi pa hahayumahin, tututusin muna para lang makahabol kami sa another area. Yan, isang madalian lang yan para yung nabiak ay tinututos lamang guys. Tinututos ang tawag. Yan yung ating fishing master. So, ganyan ka-agresibo, ganyan ka-sipag dapat ang mga tao natin guys, para na sa ganon tulong-tulong talaga, collective effort dito, team effort guys dito, kailangan tulungan sa trabaho. Ayan, kasi dito kami kumukuha ng kinabubuhay namin, alagaan natin to, kaya dapat talaga lagi itong kusakwan, kusa tao, healthy. Ayan, kita nyo yung kadena guys oh.
Pinapatas nila ng kadena. Ayan. Yan ang snap ring, oh. Kadena. Sige, stay tuned mga kasimangis. Pag natapos ito, makikita na natin yung isda mamaya. Pag naiangat na nila lahat ng lambat, bag portion na lang ang matitira. Kaya makakapagsalok na tayo mamaya. Thank you guys. Stay tuned. Si Mangis na lamang. Gandang panoorin guys pagka nakikita mong habang kumikipot ang lambat mo, tuloy pa rin sila sa pagkain dyan, no? Tuloy sila rin sa pagpapakita na nandyan lang sila sa loob guys. Talagang nakakaalis ng pagod dito guys sa ating mga kasimangisda, dahil dito talaga tayo kumukuha ng ating kabuhayan. Kaya ayan, kaya thank you Lord talaga. Na-bless mo kami ngayong araw na ito. Kahit kaninang umaga ang pangit ng panahon, ngayong hapon medyo bumawi naman. So ganyan guys ang buhay dito sa atin sa International Commercial Fishing. May buhay na talagang malungkot, masaya, exciting, at saka talagang medyo adventurous dito guys ang laban. Minsan talagang darating yung panahon na napaka pangit ang panahon, na hindi ka makalipat, hindi ka makahanap ng isda, hindi ka makakita ng isda. So pagka biniyayaan ka naman, talagang siksik, liklig at umaapaw guys. So, thank you Lord. Tinuhog na guys ang o-ring. Ang dami ng kanilang tinuhog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 yata o 12. Pagka ganyan guys, usually maraming laman ng loob ng ating lambat. Pero minsan napipeke rin kami sa sonar, kaya malaman na lang natin talaga sa actual. 12? 12 daw. 12 ang tinuhog na o-ring. Ibig sabihin malaki yung mailalaman natin dyan sa bag portion na yan, sa o-ring na yan. Kasi habang mas madami yan, mas maluwang yung magiging bag portion mo. Kaya pagka malaki ang daming tinuhog na ganyan, maganda ang laman ng ating loob ng lambat. Pero sabi ko nga, minsan napipeke kami pagka maraming dilis. Dilis lang pala ang makapal sa loob ng lambat. Guys, yung dilis kasi kitang kita yan sa sonar, lalo na ang buong buo yan eh. Parang isda rin yan na malalaki. Pero ang pagkakaiba ay hindi sila gumagalaw masyado. Ang isda ay malikot. So makikita mo yun sa sonar, yung isang object na tinututukan mo ay galaw ng galaw kung saan direksyon pumupunta. Pero pagka dilis, naka-steady lang yan, tsaka medyo lumalalim din. So ayan guys, para may idea rin kayo guys. Sana nga madami to. Lapit-lapit na. Parang ang 13 eh. Ayan guys, alon-alon na sa loob. Check natin kung malinaw ang tubig mamaya para may padala natin yung underwater camera natin. Pagka malinaw, papakuhanan ko sa underwater. Pero pagka malabo, next time guys, kukuha na natin. Pero sana maganda. Makipot na lambat natin. Malapit-lapit na ito. At 4:20 na ng hapon dito. Kung madami ito, siguro hindi na kami makakarya. Pero pagka konti lang, one more set, kaya pa yan. Kasi maliwalag pa dito ng mga 6:30 ng hapon. Ayan. Sana madami na para isang buljakan lang muna sa ngayon. Para hindi magmadali. Ayan. Guys, naka-ready na guys. Naka-ready na yung kanyang pag-underwater, oh. Yan yung underwater na... Sabihin, ninakaw na naman eh. Yan ang underwater. Ito ang gamit ha, ito. Mga basher yan. Nasaan ang camera? Naka-charge pa. Ayan. Nagalon-alon na eh. Ayan guys, piniprepare natin yung underwater camera natin kasi sabi ng diver, malinaw daw naman ang tubig, makikita-kita yung isda. So, eto, ilalagay na natin itong Insta360 camera natin. Nagkakape nga ako dito guys eh. Ayan. Ayan, alas 4 kape. So ngayon, lalagay na natin dito. Ayan ang ating Insta360. Ayan. Hindi yan nakaw ha, hindi nakaw.
Yan ha, pandagat yan ha. Yan. Para silyado guys, masilyohan natin yan. Ayan. Kailangan silyado siya. Nagkakagulo na yata dun sa isda. Ganun na guys, na nagpe-prepare pa tayo dito. So yan ganyan, papadala natin to sa ating speedboat, sa ating diver. Para makakuha Spotter. tayo ng underwater scene. Kasi maganda yung tubig, kitang-kita yung mga isda. So, na-enjoy nyo ito. Keep on watching si Mangista. Okay na? Okay? Okay. Ayan guys, makaipot na yung lambat natin. Iabot natin to sa ating diver para makakuha siya ng underwater scene. Tingnan natin yung mga isda sa ilalim. Yan guys, papasisip natin ulit sa ating diver. Kung tingnan natin kung gaano kaganda sa ilalim yung ating inaryahan ngayon. Eto, bibigyan natin ito sa kanya. Ayan, ako mag-a-assist dyan sa host na yan kasi magkukompresor siya sa ilalim. Yan. Shoutout muna! Shoutout! Shoutout ka na! Shoutout dyan, taga Pampanga. Makasisita ako. Ayan. Isip-isip, tingnan natin yung isa sa ilalim. Ayan. Okay ba? Ayan. Yes, gano'n na yan. Ano daw? No! Alalayan. Alalayan ko yung host mo. Sino pa rin tignan natin ha? Sandali, hindi pa naka-on. Ayun. Ayan. Yan, recording na yan. Ganun pa rin tulad ng dati.
Binabago yung setting. Hindi, kukunti kasi yung nasa ilalim. Kunti na. Ito. Ito nga. Hindi lang lang. Marami ng patay sa ilalim. Marami ng patay. Hindi niya na sinisid hanggang kailaliman kasi marami ng patay sa ilalim. Ang mga buhay nila mga tuna. Pero hindi karamihan ng tuna. Yan guys, salok time na tayo guys. Nakakita natin. Pero sa tingin ko guys, to sa loob ng ating lambat ay kahit pa paano meron naman. Pero hindi ganong karamihan. So, tingnan lang natin kung ilang tonelada ito. Ayan. Nakahanda ng ating chipmate para mag-record dito ng kanyang tally board. Iba naman naghahayuma doon. Naghahayuma ng mga sira-sira. Yung ating, ilan ba laman ang ating isang salok chipmate? Kapag puno ang ating salok, umaabot sa ng 4 to 5 tons. 4 to 5 tons. Yes. Pagka mga gulyasan yon, mga ganon. Kagulyasa, pero pagka mga tuna, 4 na tonelada lang. Yan po, siya na nagsabi. Tulad din nga po na sinabi ko ng mga nakaraan, ganon din nga po sinabi ng ating chipmate. Kaya do sa mga basher, maglaway na lang kayo dyan. Ang alam nyo lang mag-bass, ang alam nyo, wala naman kayong alam sa fishing. Hindi nyo alam ang bigat ng isda, guys. At ang laki ng salok namin. Kaya, sa tagal na ng naging isda dito, alam na ng chipmate at ng mga tao dito kung gaano ang laman ng ating salok, guys. Kaya wag nang kokontra, ha? Mga bashers dyan. Ayan. Unang salok. Tingnan natin, malalaking gulyasa, no? 3.5. 3.5 na, skipjack. 3 kilo. Tuna. 20 up na yellowfin tuna. Itong ating fisheries observer. Magsusukat siya ng isda. Ayan. Yan guys, may corresponding weight na yan. Pagka nakuha yung haba ng isda, alam na ng fisheries observer kung gaano kabigat ang ating isda. 65. Ayan, sinusukat yan guys para malaman ang timbang ng ating mga nahuhuling isda. Ang galing guys kasi
Pag nakita niya na ganun sila dito, estimation na lang, pero yan ay proven na accurate naman sa kanilang nakikita, sa kanilang mga previous na sukat-sukat. Kada salok guys dyan ay sinusukatan, pero pag nakita ng majority na ganun ang size, hindi na rin minsan itinutuloy yung pagsusukat hanggang sa matapos. Ayan o. Halos mapuno siya. Bigat niyan. Sukat, 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 sukat. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Wala nang ang kalahati eh. Guys, naka 21 tas na kami na nasa salok. Hindi ko nakuhanan yung 3 salok kanina. Ayan. Laki ng skip jack. So thank you for watching mga kasimangista. Medyo parang napeke kami sa dami siguro ng dilis kanina. Paling na, napuno na isang bodega. Pinapaling na yan. Usually guys, pagka maraming dilis talaga, nakakapeke yan. Pag nakita sa sonar na malaki, ang estimate ay pagka madaming dilis talaga sa area, yun ang nakikita sa sonar. So minsan ang laki ng estimate pero kukonti yung isda. Minsan naman konti ang estimate pero ang dami pala ng isda. Nagkakaroon din ng konting conflict sa assessment sa pagbasa sa sonar. Kasi pag naghalo na yung dilis sa isda, indication yan. Kaya eto, kahit pa paano ay nagkaroon tayo ng huli ngayong araw. First set lang ngayong araw. Medyo 5:30 na ng hapon. Kukonti-konti na itong mga natitira. So baka last na ito. So thank you po mga kasimangis na. At malaman natin. Chiplet, ito na. Pila na? 30 tons na pala. Ayan guys. Officially announced by our chiefmate na naka 30 tons tayo. Thank you guys for watching. Si Mangis na lamang. May kukunin lang dorado. Ayan. Shoutout sa ating ayan ang apelyido mo, Dorado. Yeah, si Captain Dorado yan eh. Captain Dorado from Iligan City. Thank you for watching mga kasimangis. 30 tons para sa mga kasimangis na.